So, before this pageant, sumali ka na sa ibang pageant. Yes po, this is pero just this year po. This is my second pageant, but my first pageant is last April. Ano yung pageant? Mr. Island Tourism Philippines. You get the title also. I got fourth runner-up. Saan ang province mo? I'm from Negros Oriental, but I'm Cebu-based po. Okay. Why you joined the pageant? First thing po, I joined the pageant because I think this is my destiny po. Dahil last year, hindi naman talaga po ako sumasali ng pageant, nag-modeling. Pero I think dito po ako dinala ni God. And yung pagsali ko ng yung first pageant ko, masaya po ako, nasayahan po ako. And I think that's more important when you love something and do it po. And I think good po, I think na-love ko po yung pageantry and super happy po talaga. Did you expect the crown? In-expect mo ba? Hindi po talaga. Kaya nga po, kahit ngayon, hindi ko pa ma-think na ako pala ang man of the world. And siguro po, super thankful talaga ako ni God dahil prayers lang po talaga yung pambato ko dito. Yung bala ko po, prayers lang po talaga. And yun po, I think God has a lot of plans for me. And yun lang po yung susundin ko. What do you think yung naging advantage mo kung bakit ikaw yung tinanghal? Ano yung ginawa mo doing your best para manalo ka? I think po, be myself po. Yun yung parang, kasi alam naman natin na lahat ng mga co-candidates ko, sobrang mga gwapo, malalaking katawan. Pero yun po, be you lang po talaga ako. And yung kung anong kaya ko, yun lang talaga po yung binibigay ko. Yung lahat ng best ko lang po talaga. And I think that's something that is special in me kasi naniniwala po ako sa sarili ko. And sana po kayo maniwala rin kayo sa sarili ko. Saan yung pinaka nahirapan ka dun sa journey ng pageant mo dito sa sa Mr. Pilipinas, Mr. Pilipinas? I think po yung pag-sacrifice ko po sa pag-aaral ko. Graduate naman po ako ng civil engineering, pero nagre-review po ako. Para sa licensure mo. Pero pinilit ko po talaga yung gawin yung anong masaya, saan ako masaya. And talagang dinala talaga ako ni God here. And yun, super blessed po talaga na nangyari sa akin ngayon. So you will represent the yung sa other country being a man of the world. So anong preparation yung gagawin mo for you to be able to get the crown? I think sisimulan ko na po sa pag-gym dahil alam naman natin na ang man of the world ay palakihan ng katawan. Pero magpo-focus pa rin tayo sa Q&A and sa pasarela walk. Ipapackage natin lahat para talagang manalo tayo and we can have our first man of the world. Saan daw yung laban nyo? Here lang po sa Philippines. Sa Philippines lang. Kailan yan? I think this upcoming June 2024. Natutuwa ako sa iyo, no? Hindi ka hesitant na sabihin na you want to enter showbiz, you're willing to do yung kahit mga daring roles. Pinangarap mo bang mag-artista talaga even before? Yes po, before. Pero parang hindi ko na nilagay sa sarili ko dahil laki lang po ako sa hirap. Laki lang po ako sa palengke. And parang yan, pangarap ko na lang po yan noon. Parang imposible po sa akin na mangyari. Pero pangarap ko po talaga na maging artista po. So sabi mo, you're willing to do yung mga more daring roles. Kasi syempre nagsimula ka sa being Mr. Pilipinas. Tulad ng tanong ko kanina, how far can you go dun sa ganong klase? Coco Martin naman started with the sexy, di ba? Parang gano'n. I think, kaya po sinasabi ko kanina, it depends po kung kaya ko ba yung gagawin. Pero okay po talaga ako kahit anong role yung binigay sa akin. Even magpakita ng bat? I'll think about it. Pero siguro pwede naman. Tapos sabi mo you want to, kumbaga kung sakaling bibigyan ka ng chance to Diyos, yun yung leading lady mo. It's Liza Soberano. Bakit siya?
Super crush ko po yan since bata pa po ako. Mm-mm. And also, Catriona. Catriona Gray. Nagpaalam ka na ba kay Sam Milby? Wala tayo. Ikalalaban dyan. So ngayon, please invite them na lang yung mga supporters mo, saka yung buong Pilipinas to support you para makuha mo yung crown ng ano. To my supporters and to my fellow Filipinos, please do support me on my upcoming pageant. This upcoming June pa naman po. But I need you guys, and to my supporters, I'm very thankful po and I'm so blessed to have you in my life because kayo po yung isa sa dahilan kung bakit kung nasan ako ngayon. And I'm very thankful po talaga sa inyo lahat. Kaya I love you so much to all of you guys, and continue to be with me through my journey, and see you soon. May mga social media accounts you want to invite them to follow you on your social media accounts? So, please do follow me on Facebook, Kenneth Kabungkal, and on IG, Instagram, Kraken po, and on TikTok, Kraken on IG. And I think that's all. Abangan ka rin sa mga movies mo? And Joke lang. Kung sakali. And doon po, may ano po ako, fan page guys. Meron ka rin. Ginawan po ako, and I'm so thankful for whoever make that. And please do follow that. Kenneth Holics. Okay, thank you Kenneth. Congratulations. Thank you so much, sir.